magpagupit hanggang dito. Saan? Dito. Hanggang dyan. Habang naglalakad nga kami rito ng pamangkin ko papunta sa barbershop, kinukwentuhan niya nga ako rito na gusto na nga din daw niya magpagupit na sa init ng panahon ngayon. Sabi ko nga sa kanya, hanggang saan ba yung gusto mo? Sinuggest ko na agad, sige magpakalbo ka na para tuloy na fresh ko yung pakiramdam mo. After ko magpagupit, bumili nga kami dito ng malimig na buko juice. Alas 9 pala ito ng umaga pero ramdam mo na yung tirik ng agad ng araw. Pagpasok ko sa bakuran namin, nakisalamin muna ako dito sa motoron ng tito ko. Nagustuhan ko naman yung gupit ko ngayon mga idol, hindi katulad ng mga nakaraan. At bago ko pang umpisahan yung mga dapat kong gawin ngayong araw, tara maligo muna tayo. Sa sobrang init ng panahon ngayon, pag inabot ka ng alas 11, di ka pa nakakaligo. Feeling mo, iniihaw ka na. Yung ganitong panahon, parang kahit saan ka magtago, wala kang lusa sa init. After ko magsipilyo, sinabayan ko na nga na pagmamotos mga idol. Feeling ko kasi pag hindi ko ito ginagawa, feeling ko may kulang sa akin. At dahil nga day off ko at bakasyon ng mga estudyante ngayon, sabi ko sa kanila, kayo naman ang gumawa ng gawain bahay dito sa bahay. Yung mga kaya nyo lang, itinuturo ko sa kanila talaga mga idol yan para kahit saan sila pumunta at kahit saan sila mapatira, marunong silang gumawa ng gawain bahay. Yung pusa namin mga par, nandito pala sa ilalim. Tignan mo, tulog na tulog yun, oh. Sa ilalim siya ng kama natulog, kaya pala hindi ko siya makita. Siguro naiinitan siya, kaya siya dyan natulog. Ellie, gisingin natin. Ellie, Ellie. Ayaw niyang gumising mga par. Ellie, Ellie, Ellie. Wala, tulog na tulog siya. Walang palag mga par. Pagdapit ng alas 4, nagluto na nga ako ng hapunan namin dito. Ay isipin ko ang hapunan namin ngayon ay chicken siomai. Kaya nagkadkad na agad ito ako numaaros mga idol. Hindi ko na nga ito hinihiwa-hiwa na maliliit para mabilis na nga rin. Sinunod ko na nga itong bawang. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan yung ating sibuyas. Sinunod ko na nga himay-himayin itong ating manok. Inilaga ko muna yan, mga idol. Pinag-iwa-hiwalay ko na nga itong pambalot namin ng siomay, mga idol. Tinulungan na nga ako dito ng nanay ko gumawa. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako maalam sa pagluluto. Pero sa mga oras na to, nakakaramdam ako ng lungkot at excitement. Iniisip ko kasi, ito rin yung gagawin namin ni baby pag magkasama na kaming dalawa. Pagkatapos nga namin balutin mga isa-isa yung mga siomay natin mga idol, inisa-isa ko na nag-edit dito sa ating steamer pan. Tapos isinalang ko sa rice cooker. Hihintay lang tayo ng 30 to 40 minutes para maluto ito. After 40 minutes nga mga idol, eto, luto na nga siya. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara, kain na tayo. Matagal-tagal din ako hindi nakakain ng siomay. Kaya ito ngayon may pagkakataon ako. Sunod ko na nga yung cravings ko. At bago natin simulang kumain, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Poong May Kapal para sa blessing natin na ito. Ayun lang, salamat sa pagsama. Ako po si Nescael. Ingat po tayong lahat.